yung warrant of arrest daw ni Bato de la Rosa, ICC warrant ni Bato de la Rosa, diskarte ng Interpol, DOJ. Aray! Ibig sabihin may pagkilos na talaga. Hindi ho kaya mga kababayan kaya biglang na-stop biglang. Stop! Oy! Ombudsman Remulla, ano mga pinagsasasabi mo dyan? No? Hindi pa ganap ang warrant of arrest. Baka ganun sabi ng Interpol. Huwag ka nang maingay dyan. Tapos meron na. Siguro ang diskarte nila mga bossing ay wag nang ipaalam. Kasi nga ayan tingnan mo, simpleng balita Chismis pa lang ho ngayon biglang nawawala na ho si Bato de la Rosa. Nilinaw ng Department of Justice na limitado lamang ang tungkulin nila sa pagpapatupad ng arrest warrant kaugnay sa issue kay Senator Bato de la Rosa. Talagang meron na Bato. No? Sige, subukan mo, napaniwala si Israelito Torion na walang warrant of arrest. Kasi ganun yung sinasabi. Sila Kopman, ganun yung sinasabi. Na parang hindi sila naniniwala na may warrant of arrest. Di papasukin nyo na lang si Bato kung hindi kayo naniniwala. Di ba? Para naman may silbi yung ibinabayad namin o ibinabayad nating lahat sa sweldo ni Bato. Nilinaw ng Department of Justice na limitado lamang ang tungkulin nila sa pagpapatupad ng arrest warrant kaugnay ng issue kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi nila ililihim kung may nakarating o hawak ng warrant of arrest ang kagawaran mula sa International Criminal Court laban sa senador. Pero sa ngayon, anya, wala pa silang impormasyon na sinasabing arrest warrant ng ICC. Baka kunyari lang kayo dyan dahil nga eto nagtatago. Baka manlaban pa yan. Sana wag manlaban sana si Bato de la Rosa, Kasi sayang ang buhay, Bato. Okay lang yan. Pwede ka pa ding bisitahin ng iyong mga kapamilya doon sa ICC, doon sa loob ng dahig. At nandun ang dating Pangulong Duterte, hindi kanya pababayaan. Kumbaga, baka kumanta pa kayong dalawa sabay. Hindi kita malilimutan. Di ba? Hindi kita pababaya. Kakantahan mo si dating Pangulong Duterte ng ganong kanta. Bakit to? Best friend ho yan Yan yung pangako ni Bato de la Rosa sa mga DDS. Kahit saan magpunta ang dating Pangulo ay sasamahan ko. Syempre may mga po yan. May mga yung tipo bang tamad time o yung wala silang magawa. Magkakantahan po. Ano kakantahan ni Bato? Nakikita ko nagigitara pa. If ever may gitara doon sa loob ng ng ICC, kakanta. Si dating Pangulong Duterte, yung tipong nanamnamin niya yung kanta ni Bato. Siyempre, alam niyo tayong mga tao, kapag ninanamnam po natin yung kanta, napapapikit po tayong ganun no? Napapapikit po tayong ganyan Tapos, ganyan lang. Si dating Pangulong Duterte, ninanamnam yung kanta ni Bato ganyan. Ganyan lang. Di ba? Gano'n. Habang kumakanta, si Bato, hindi kita malilimutan. Yan po yung yan po yung talagang akmang-akma doon sa pangako ni Bato de la Rosa kay dating Pangulong Duterte. Hindi kita pababayaan. Di ba? Yan yung sinabi. Kahit saan magpunta si dating Pangulo, hindi ko pababayaan. Sasamahan ko hanggang sa huli. Malilimutan ba? Grabe kayo. Pero hindi, Ang ganda. Di ba? Ikaw, sir, umiiyak na nga yung bata, binubwisit mo pa. Hindi! Alam nyo, ako,
Anong pampatay? Hindi pampatay yung kanta na yon. Baka madalas nyo lang kasing naririnig doon sa mga patay. No, pero maganda ang mensahe nung kanta na yon. Hindi kita malilimutan. Oh, mga DDS hindi po malilimutan ha, si dating Pangulong Duterte. Tapos kayo namang mga DDS, total nandiyan na naman. Alam nyo na nagkakanta, baka nagkakantahan sila doon sa loob. No? Hindi kita malilimutan. Kayo naman dyan sa labas, ipagdadasal nyo naman sila. Mga DDS ha, o yung mga mahilig mag-rally, ipagdadasal nyo naman sila. Na sana po mapalabas na doon sa ICC sila. Ngayon, ang gagawin nyo, ano? Eto naman. Di ba? Ang gagawin nyo naman, tarpaulin. Tarpaulin. Hindi, sa mga rally-rally, may mga ganyan, no? Tarpaulin, di ba, mga bossing? O yan. Tarpaulin. Huwag kayong maglalagay ng mga tarpaulin na na makulay, masaya. Kailangan black and white lang yan. Biruin mo, nasa loob na nga ng kulungan yung dalawa. Lalagyan nyo pa ng masaya yung tarpaulin. Kailangan black and white lang. Okay, black and white. Yan. Tapos, syempre, tumatawag kayo sa taas, lagyan yung background na medyo parang langit. O yun. Yung mga ulap-ulap, no? Kumbaga, parang sinasabi ninyo, etong mga tao na po na ito ay malapit po sa inyo na Diyos. Kahit minumura po kayo nito, no? May tarpaulin, may background, may mga langit-langit, may angel, lagyan nyo. Kumbaga, yung angel ang maghahatid ng mensahe ninyo paakyat. Di ba? So, tarpaulin, tutok nyo dyan, no? Kayo naman, magdadasal naman kayo. 2 kandila. Yung tarpaulin, lagyan nyo ng 2 kandila sa harap. Yan. Kailangan nasa gitna yung picture nila, ha? Para madinig sa taas. Lagyan ng kandila 2. Ngayon, para lalong mapakinggan yung pagdarasal ninyo, kailangan may alay kayo. Di ba? Nakaugalian na nating mga Pilipino yung alay-alay na ganyan. Para talagang sincere. Yung iba nga, yung mga ninuno natin, nakaugalian pa nila yung magkatay ng mga manok. Syempre, makabago na ho tayo. No? Makabago. Habang nagpapadasal kayo, alay. Ano yung alay? Hindi kailangan ng maluhong alay. Hindi yung maglalagay ka pa ng, magigilit ka pa ng manok, tapos iikot dyan. Hindi na yung ganon. Kung ano yung dala niyong pagkain, like example, pansit. Puto. No, lagay nyo lang sa paper plate. Pansit, puto, lagay nyo sa paper plate. Nandito yung pansit, puto, tapos ganyan. Tapos, meron pa, kung ano yung paborito nilang nung nabubuhay pa sila. Kung ano yung nung nakakalaya pa sila. Sorry. Nung nakakalaya pa sila. No, yung paborito nilang inumin. O beer, o kaya soft drinks, ganyan. Tapos, lagyan nyo dahil magbabagong taon na, lalagyan nyo yung mga bilog-bilog ng mga ubas, pongkan, apple, lalagyan nyo din yan, ganyan. Ay nako, sigurado, baka po sa 2030, makalaya na ang dating Pangulong Duterte. Sabi ko sa inyo, baka makalaya na. Para hindi kayo magbagot. Dito, hindi kami nababagot. Tingnan nyo si Ma'am Princess Paris, tawa ng tawa. Para hindi kayo mabagot. Ngayon, idadagdag nyo, para hindi kayo mabagot, ang gagawin ninyo, yung iba nagdadasal, yung iba naman, di ba, kumbaga makapunta lang, importante. Yung makalamay lang ho. Hindi, ganyan kasi tawag yung, alam nyo ho, ang lamay, hindi ibig sabihin para sa patay lang. Alam ko sa lumang mga Pilipino o yung mga lumang salita natin, paglamay, ibig sabihin, ginabi ka, pinaggabihan mo, pinaglamayan mo yung yung assignment mo, etc. O yan, makalamay lang yung iba, magdala kayo ng pagkakaabalahan nyo. Tong its, wag na kayong magsugal, wag na yung sugal-sugal talaga. No, kumbaga, libangan lang, tong its. O yan, kung meron man sakali, alam ko naman yung mga matatanda dyan.
Pinagpuyatan po ba yun, sir? So, mali yung sabi ko na paglamay? Ay, wag na. Mali pala yun. Pinagpuyatan. Oh, Diyos ko po. Para naman doon sa mga ano, alam ko meron matatanda na naniniwala kila dating Pangulong Duterte eh. No? Yung lola ko ho, dati, merong ano yun, merong baraha yun. Kwaho ang tawag. Yung baraha. Tama ba? Baraha, kwaho? No? Dalin nyo yun kung meron kayo. Kasi merong mga matatanda na pupunta dyan na marunong maglaro noon. Pero wag nyo ilalatag sa lamesa, ha? Wag nyo ilalatag tapos pagpaparis-parisin nyo. Sotang bastos, haring bastos, o oros. Wag nyo Wag niyang gagawin gano'n tapos maglalagay kayo ng ilaw sa ibabaw o yung ilaw ng parang pang ano, pang sisiw. Putragis na, wag. No? Tapos papalibutan nyo, uupo yung bangka. Tigil na natin to mga kababayan. Kinakabahan na nga si Bato de la Rosa tapos hindi, yung sa atin naman ay pampalubag loob lang. Di ba? Pampalubag loob lang. Biglang nabalita, may nagsakla po sa labas ng ICC. Ay ko. Ay nako. Ano bang vlog ito? Tapos tapos sasabihin pa ng mga DDS, putragis to si Mark Ramos. Ano? Bayaran na vlogger. Pero mo, tignan mo nga yung mga pinagbabablog na nga natin. Puro katartaduhan na lang. Tapos masasabihan pa tayo na binabayaran. Sabi ni Sir Leo Glenn Tumala, Mark, laro ng lola ko. Entre 4, yung tawag doon. O tapos, habang nilalaro ng lola ko yon, yung barahang yon, yung kwao, no? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, kumikita ka, Mark, sa kalokohan mo. Hindi, habang nilalaro, mga DDRs, habang nilalaro nung lola ko yun, no? Di ganyan. Diba, gumaganon lola ko. Ganyan. Yung Yossi, ganun, kabaliktad. Nasa loob yung apoy. Sabi ko, putik na yan, ano nangyayari dito? Hindi ka sunog yung dila nun?